Lalabas na sana si Rafael mula sa kanyang opisina, ngunit kaagad naman na dumating si Mr. Castañeda. Bakas sa mukha nito ang lungkot at pagkadismayado. Nasasaktan siyang makita na umiiyak ang nag-iisa niyang anak. "Dad, magpapaliwanag po ako, this is just a misunderstanding. Huwag tayo rito mag-usap, Rafael. Trabaho lamang ang pinag-uusapan sa loob ng kumpanya." Pagkasambit nito ng matandang Castañeda ay kaagad na itong tumalikod at lumabas ng opisina ni Rafael. Napakuyom ng kamao si Rafael. Hindi niya inaasahan na narito ito ngayon, at sigurado siyang narinig nito ang lahat. Kung hindi niya kayang sabihin kay Cassandra, kaya niyang ipaliwanag ito sa matandang Castañeda. Walang salitang sinundan niya ang matanda hanggang sa ground floor ng building at pumasok sila sa loob ng kotse. Wala ni isa sa kanila ang gustong magsalita. Hinihintay niyang magalit ito o pagsabihan siya bago sana siya magpaliwanag, ngunit hindi yun nangyari bagkus ay may iniabot ito sa kanyang papel. "Gumaganda na ang pakiramdam ko, pero hindi sigurado ng doktor kung kakayanin pa ba ng katandaan ko ang lahat ng maintenance na gamot. Alam kong napansin ni Cassandra ang pagkababa ko ng timbang, pero madali ko lang din sa kanya na ipaliwanag kung bakit. Ang sabi ko sa iyo noon ay huwag mo siyang paiyakin, ngunit kitang-kita ng dalawang mga mata ko kung paano siya masaktan sa piling mo." Narinig ni Rafael ang paghikbi nito, na dahilan na parang may bumabara sa kanyang lalamunan. "Para akong sinasaksak ng paulit-ulit habang nakikita ko siyang dumaan sa harapan ko at hindi man lang ako napansin. Ang sabi mo masisira ang kontrata natin kapag nangyari ang araw na gusto na niyang makipaghiwalay sa'yo. 2 buwan pa lang kayo, and yet she now decided to have an annulment with you. But don't worry, wala akong balak na masira ang pinag-usapan natin, dahil gusto kong marinig ang paliwanag mo. Mahal ka ng anak ko, nakikita ko yun sa mga mata niya." Rafael managed to speak when Mr. Castañeda tapped his shoulder. Parang natauhan siya sa tapik na iyon at bumalik sa kanyang alaala ang umiyak na mukha ni Cassandra. "He's so idiot not to think her feelings." Oo nga, at nakakapagtago siya kay Samantha, pero nasasaktan naman niya ang kanyang asawa. "He can't even stand for her." Anong silbi ng tapang at kayamanan niya kung hindi niya kayang makipagsabayan kay Samantha? "If she's a psycho, then he is a beast. I'm sorry for hurting your daughter, Mr. Castañeda. You see, hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Gusto ko lamang siyang protektahan mula sa taong maaari silang saktan. Mas hindi ko kakayanin kung dumating man ang araw na hindi ko na mapigilan ang sitwasyon, at mawala sila sa buhay ko. Mayroon akong taong hindi gugustuhing saktan, once nasaktan niya si Cassandra. My sister, she is adopted and she loves me as a man, not just a brother. She might hurt Cassandra or our sons if she found out. Kaya naisipan mong takasan. Naisipan mong gumawa ng paraan para layuan ka pansamantala ni Cassandra. Paano mo naman nasabing pansamantala lang ang paglayo ng anak ko, if she can live her life without a man, nor the father of her children, especially when one of her child died? Kaagad na napaangat ng tingin si Rafael sa matanda. Bakas sa kanyang mukha ang pagkagulat mula sa narinig niyang sinabi nito. "What do you mean, Dad?" Cassandra was having a triplets. Halos 5 buwan na ang tiyan niya ng mga panahon na yun, pero dinudugo pa rin siya. She literally having a bed rest in her whole pregnancy journey. On the day she's going to have a C-section, humilab bigla ang tiyan niya at nakita sa monitor na one of them is no longer breathing. Lumabas na rin ang ulo nito. Rabia is her name. She's so cute, a precious baby girl who gave up her life just to save the boys. Nakikita ni Rafael sa kanyang isipan kung paano nanganak Cassandra, kung paano mawala ng buhay ang isa pa nilang anak. Kahit si Butler Greg ay hindi makapaniwala sa mga naririnig. She was devastated. Ni hindi siya makapagsalita at makalakad hanggang sa magkasakit ang isa sa mga kambal, sa takot niyang baka mawala rin ito. Doon siya natauhan, na hindi lang isa ang anak niya kundi may naiwan pang 2, iyon ang dahilan kung bakit takot siya sa hospital. Nakaya iyon ni Cassandra lahat. She's so brave, and I am proud that I am his father. And I am the father, bulong ni Rafael sa pagitan ng luhang umaagos sa kanyang mga mata. Ako ang ama, pero wala ako ng mga oras na yon. Sana hindi ko siya hinayaang maiwan ng umaga na yon. Mas nagpersige pa akong hanapin siya.
Sana nandoon ko noong mga panahong kailangan niya ng kasama. Karamay, sana nakita ko pa ang isa naming anak. He can't even talk at agaran siyang umabas ng kotse at sunod-sunod na mura ang kanyang pinakawalan. Pinagsusuntok niya ang pader hanggang sa damyugo ang kanyang kamao. Napakagagaw niya, hindi niya man lang ito kinilala ng lubos. Sana nalaman niya ito ng mas maaga. Hindi na napigilan pa ng matindang Castañeda ang kanyang luha. It takes courage para ikwento niya ang nangyaring iyon na dapat ay si Cassandra ang magsasabi kay Rafael. But he can't take it anymore dahil nararamdaman niyang bilang na lamang ang oras niya at ayaw niyang dalhin ang alaalang malungkot ang anak at mga apo niya. They deserve to be happy. Nang mapagod si Rafael ay kusa na lamang siyang huminto at napaupo sa kanapasan daw sa pader. He can't protect her, he can't be with her. He's so cruel. Cassandra don't deserve him, she deserve best, at hindi siya iyon. Muli ay lakas loob siyang pumasok sa loob ng sasakyan at yumuko sa harap ng matandang Castañeda. Desidido na siya sa gagawin niya. Hindi niya pwedeng habang buhay itago ang pamilya niya. Habang maaga pa ay puputulan na niya ang namamagitan sa kanila. Sana naman ay naintindihan mo ang mga sinabi ko. I hope na nalinawan ka. Maging totoo ka sa kanya sa nararamdaman niyo sa isa't isa. Harapin niyo ng sabay ang problema, ang hamon ng buhay dahil hindi mo na pwedeng ibalik ang nakaraan. Pipirmahan ko na po ang annulment. Hahayaan ko na po siya sa kung anumang desisyon ang gusto niya. I'm not good for her. Napakunot ng noo si Mr. Castañeda. Tatakbuhan mo ang responsibilidad mo sa anak ko at mga apo ko. Galit na patanong nito ngunit hindi iyon napansin ni Rafael dahil natural lang naman ang magalit ito. You're a man with your words right. Binuntis mo ang anak ko, sana man lang ngayong nahanap mo na siya maging lalaki ka naman para sa kanya. Mas lalong naguluhan si Rafael kaya napaangat siya ng tingin sa matanda. Hindi niya alam kung namali lang ba siya ng dinig o talagang alam na nito ang totoo. No way, paano niya naman nalaman? Ano pong? Paanong nalaman niyo? Ano sa tingin mo kung bakit ko sa'yo sinabi ang tungkol sa namatay niyong anak? Rafael, my daughter needs you. At dapat ginagampanan mo ng tama ang pagiging padre de familia. Dahil lakas loob mo hiningi ang kamay niya sa at ang basbas ko. I can't believe na ganyan ka palang tao, padalos-dalos kumilos at madaling sumuko. Ayoko lang po na masaktan ko pa ang damdamin niya. Then don't fight for her, fight with her. If you can tell who you are, then tell her the reason why you made up with that plan at your office. Tumingin ang matanda kay Butler Greg. Your man tells me about your plan, Rafael. Napasulyap naman si Rafael sa driver's seat na siya namang pag-iwas ng tingin at pagsiksik ni Butler Gior sa upuan. Unti-unting naintindihan ni Rafael ang nararapat niyang gawin. Talagang nawawala siya every time na hindi sila okay ni Cassandra. Ang asarin o painitan ng ulo nito ang isa sa paborito niyang ginagawa and she misses her smile, at kung paano ito mairita. He's been hard for her since 3 weeks. Ano na ang gagawin niya para maniwala pa ito sa kanya kung parang basag na ang tiwala sa kanya? Naalala niya si Theodore, kaagad niya itong tinawagan, at inutusan kung ano ang dapat na gawin. Kailangan may pruweba, kailangan marinig ni Cassandra ang lahat sa pinakamalapit na tao sa buhay niya. And he will do the rest. Maraming salamat po, Dad. Be brave, son. Sabay tapik niya sa balikat nito at hindi na naiwasan pa ni Rafael na mapayakap sa matandang Castañeda. Naramdaman niya ang init ng yakap ng isang ama na halos buong buhay niyang hindi naramdaman. Ngayon niya lang din naranasan na i-guide ng maayos ng isang ama. Iniisip niya tuloy na kung sana ay maayos ang pagpapalaki sa kanya ng daddy niya, siguro ay hindi ganito ang buhay niya. Hindi siguro siya mangangapa sa kung ano ang dapat gawin ng isang padre de familia. He almost forget his promise to himself na hinding-hindi niya gagayahin ang daddy niya na basta na lamang umalis after his mother died. Nang makarating si Cassandra sa bahay ay kaagad siyang nagtungo sa kwarto ng mga anak niya at iniligpit niya ang mga gamit nito. Hindi na niya kaya pa na makisama kay Rafael. Kung ipagpapatuloy pa niya na makisama rito at ipilit ang nararamdaman niya, baka matagpuan niya na lang din na nasisiraan na siya ng ulo. Alam niyang sa huli siya lang din naman ang lubos na masasaktan, worst madamay pati mga anak niya, and she will not allow that happen. Ipinasundo na niya ang mga anak niya kay Manang Rita. Sunod niyang iniligpit ang kanyang mga gamit.
At nang mahawakan niya ang pinakamamahal niyang photo album, na siyang naglalaman ng litrato ng kanyang munting anghel ay tila bananghina siya. Unti-unti siyang umupo sa kama habang hawak ang photo album. Tiningnan niya ang bawat pahina at litrato nito at hindi na niya napigilan pa ang paghagulgol niya ng iyak. She's now facing these trials, na alam niyang mas malala pa sa kanyang nakaraan. Niyakap niya ang photo album habang patuloy na umiiyak. Hindi niya mapigil ang hindi maalala ang lahat, wala siyang magawa, pakiramdam niya kasalanan niya ang pagkawala ng munti niyang anghel. Miss na kita Rabi ako, kahit halos saglit lang kitang nakasama simula nang lumabas ka sa akin, 9 na buwan naman kitang dinala sa sinapupunan ko. Thank you for sacrificing yourself, para sa dalawa mo pang kapatid, mahal na mahal ka ni Mommy, nasasaktan si Mommy ngayon, gabayan mo ako anak ko. Ayokong makita ako ng mga kapatid mo na nasasaktan, dahil ayoko rin silang masaktan. Kinakausap niya ang sarili na para bang alam niyang nakikinig ang munting anghel niya. Ilang sandali pa nang may kumatok sa pintuan. Kaagad niyang pinunasan ng luha sa kanyang pisngi sa isiping baka si Rafael ito. Nilakasan niya ang kanyang loob saka siya tumayo. Pagkabukas niya ng pintuan ay nakita niya si Theodore na nakatayo at tila natataranta. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya at bahagyang tumingin sa likuran nito para makita ang taong inaasahan niyang dumating. Nakatanggap ng tawag si Theodore mula kay Rafael kanina tungkol sa nangyari. Hindi niya kayang hayaan na muling mawala sa sarili si Rafael, hindi niya hahayaang bumagsak muli ito dahil sa babae. He knows Rafael well since college days. Kaya kahit sobrang komplikado ng buhay nito ay hindi niya ito kayang hayaan mag-isa. Dahil ito rin ang nag-iisang tumayo sa mga magulang niya at pinaglaban siya sa kung anong mundo ang gusto niyang tahakin. Higit pa sa kaibigan ang turingan nila, mas malapit pa silang dalawa kaysa sa kapatid nitong si Randall. And he's really thankful for him. I need to talk to you Cassandra. I am sorry. I am truly sorry. Hindi ko alam na ganito ang kalalabasan ng suhestyon ko kay Rafael. I thought that will help to the both of you. Napaatras ng bahagya si Cassandra mula sa pintuan. Wait, what are you talking about? Kunot noong tanong ni Cassandra. Hindi kita naiintindihan. Ano ang makakatulong sa amin? Can I come? I will explain some part of the situation right now, at si Rafael na ang baalang magpaliwanag sa iyo ng lahat. Sure, as long as it won't take too long. Umupo si Cassandra sa kama habang nakatayo naman si Theodore. Handa siyang makinig kung anuman ang paliwanag nito, pero desidido pa rin siyang umalis sa bahay na ito. Rafael is not okay for this past few weeks, and because of his sister. Kailangan niyang lumayo sa iyo ng pansamantala dahil nagmamatsyag ang kapatid niya, para may sumbong sa daddy nila. Look, Rafael is not what you think it is. May kahinaan din siya at iyon ang daddy niya. All his life, his dad made him feel miserable and disappointment. If he learned that Rafael got married na hindi niya alam o hindi siya imbitado, it may cause trouble or worst war. Kaya ang naisip niyong plano na may babae kayong babayaran para pagselusan ako. Para lumayo ako, hindi siya makapaniwala sa mga narinig niya. Yes, now, please don't leave. Rafael really loves you and your kids, it's just that ayaw niya lang kayong madamay sa kung anong problema ang mayroon siya. Napaisip si Cassandra. Ayaw ni Rafael na madamay sila sa kinakaharap nito. Hindi talaga niya maintindihan kahit narinig niya na ang bahagi ng kwento. Pakiramdam niya mas may malalim pang dahilan. I'll be honest with you. I really like him, I thought I have feelings for him. Pero sa tingin ko hindi pa ito ang tamang oras para sa amin, para maintindihan namin ang isa't isa dahil pakiramdam ko marami siyang tinatago na hirap akong hanapin at alamin yun. Marami akong tanong na gusto kong sagutin niya, pero ni minsan ay hindi pa kami nagkaroon ng oras para pag-usaan ang mga iyon. Hindi pa kami nagkakaroon ng oras para kilalanin namin ang isa't isa. What do you mean? We still living Theodore. I need to find myself. Alam kong hindi mo ako maiintindihan, pakiramdam ko nawawala ako, at hindi ko alam ang daan pauwi patungo sa bahay, sa lugar kung saan ako makakahanap ng katahimikan. I need time. But Cassandra, leave Theodore. Aalis kami ng mga anak ko, bago pa dumating si Rafael.
Hindi na nakapagsalita pa si Theodore at tumungo na lamang ito bago lisanin ang kwarto. Napasabunot si Cassandra sa kanyang buhok. Alam niya sa sarili niya kung ano ang dapat niyang gawin, pero hindi niya maalis sa isipan niya si Rafael. She need to test him. How serious he is about them. He needs to know what the point of this situation right now. Kinuha na niya ang dalawang bag at mabilis na bumaba ng hagdan. Tinungo niya ang kotse at isinakay ang mga gamit sa kanyang kotse. Ngunit bago pa siya makasakay ay mabilis ang pagdating ng isa pang kotse na pagmamay-ari ni Rafael. Mabilis na lumabas si Rafael at kaagad na hinawakan ang kanyang kamay. Kitang-kita niya kung gaano ito ketiranta at tila ba galing sa iyak. No, don't go. I thought Theodore tells you some part of the situation. I'm sorry please forgive me. Don't leave me, nagsusumamo ang boses nito, at tila hinaplos ang puso niya kasabay nito na nakaramdam siya ng pagkaawa dito. Yes, he tells some part of the situation, but not everything. And even I know everything, I will still choose to leave Rafael. I just need time. Please I'm begging. Luluhod na sana si Rafael ngunit kaagad itong pinigilan ni Cassandra. Rafael, I need time also. If you can't tell everything, the more I need to stay away from you. I need my peace, I need time for myself too. But you're not gonna divorce me, because I don't want, I will not sign that. Hindi na nagsalita pa si Cassandra at sumakay na lamang sa loob ng kotse at hindi na niya napigilan pa ang hindi umiyak. Sandali siyang hindi kumilos at kinakalma ang kanyang sarili habang si Rafael ay nakatingin lamang sa kanya. Nag-umpisa na siyang paandarin ang makina at sinikap na makapag-drive ng maayos. Habang si Rafael ay hindi maiwasang hindi masaktan sa pag-alis ni Cassandra. Mabuti na lang at nagawa niya pangharapin ito matapos ng lahat na nalaman niya. Hindi niya rin maintindihan ang sarili, kayang-kaya niyang pigilan ito, pero natatakot siya. Natatakot siyang baka pag nalaman nito lahat ay bigla na lamang siyang iwan nito. Hindi niya pwedeng isugal ang katotohanan. Everything of his plan is now screwed up. He no longer himself at the moment. Sa tingin niya kailangan niya rin ng oras. Maybe this is the best for both of them, for the meantime. Pumasok si Rafael sa loob ng bahay at dumiretso sa minibar room. Kumuha siya ng alak at kaagad na tinungga ito. Napatingin siya sa kanyang singsing na suot and he remembered the ring that his mother gave to him. Kinuha niya iyon sa sikretong kahon at pinaglaruan sa kanyang kamay. This ring symbolizes love, vow, and faith. Naalala niyang sinabi ng kanyang mommy na ibibigay niya lamang ang singsing na iyon sa babaeng tunay niyang minimahal, at hindi sa babaeng pakakasalan lang dahil kailangan. But now he thinks parehas niya itong nararanasan. He thinks she loves her, but he is not sure yet. Baka kasi natatakot lang siyang mag-isa, at hindi magampanan ang pagiging ama sa mga anak niya. Ayaw niyang gawin ang ginawa ng daddy niya sa kanya. His dad treat him like an investment in business. He always throws him at the lion's cage, at inihahain bilang pagkain. And at the end of the day, he is disappointment. Nang makarating naman si Cassandra sa dating bahay nila ay naroon na rin ang mga anak niya sa garden. Mabuti na lang at pinalilinisan niya pa rin ito kay Manang Rita at sa iba pang katulong simula nang umalis sila kaya malinis ang paligid pagdating nila. Hindi siya kaagad nagpakita sa mga anak niya dahil mapapansin nito ang pamumugto ng kanyang mga mata at isa pa kailangan niyang umisip ng dahilan sa mga posibleng mga tanong nito. Mula kwarto, habang inaayos na niya ang mga gamit ng anak niya. May bumagsak na papel mula sa gamit ni Russell. Kaagad niya itong pinulot saka binuksan ang papel. Nang basahin niya ito ay nanginginig ang kanyang mga kamay. Paternity DNA test result. Mom, I thought you are not here yet. Mabilis na naglakad si Russell patungo kay Cassandra at kaagad na inagaw ang hawak nitong papel at tinago sa likuran nito. Russell, what is that? Kaninong paternity test yan? Kunot noong tanong ni Cassandra, at bakas sa boses nito ang pagkakaba. Naglakad si Russell patungo sa bag nito at ipinasok ang papel. Mom, this is just a copy of a file na nakuha ko po sa internet. I want to explain this to my classmate since she wanted to be a doctor. I hope you wouldn't mind.
Nakatalikod nitong tugon. Ngunit ang kamay nito ay nanginginig dahil ayaw niyang malaman o mahalata ng kanyang mommy na nagsisinungaling siya. Oh, okay, para bang na-relief si Cassandra. Hindi na yun pinansin pa ni Cassandra at laking pasasamalamat naman ni Russell iyon. Nang lumabas si Cassandra ay kaagad na kinuha ni Russell ang original copy at inipit nito sa kanyang premium car collection. Sigurado siyang hindi ito pakikilaman ng kahit na sino dahil ayaw niyang ginagalaw ng ibang tao ang kanyang collection. Lumipas ang ilang oras at hindi naman nakatanggap ng kakaibang tanong si Cassandra mula sa mga anak niya. Kinagabihan, hindi naman siya makatulog ng maayos kung kaya't kaagad siyang nag-chat sa kanilang group chat nila Jovi. Gusto niyang maglibang magliwaliw. Are you guys still awake? Let's go party. Chat niya sa group chat. Kaagad na nag-reply ang dalawa niyang kaibigan. Napangiti siya dahil gising pa nga ang mga ito, at game na game party ngayong gabi. So this night, will gonna be a wild, fun, and free. Nakangiti siyang tumingin sa salamin at dahan daw ang tinanggal ang suot na singsing. Ngayong gabi ay hindi siya si Mrs. Roosevelt, siya ngayon ang malayang si Cassandra Castañeda. Kung noon ay masyado siyang naging focus sa pagtatrabaho at mga anak niya, ngayon gusto niyang enjoyin ang bawat araw at gabi nang wala siyang pinagsisisihan. She's wearing a black-fitted bodycon dress. Kitang-kita ang kanyang cleavage, at halma ng kanyang balakang. She felt confident wearing that after a long years na parang manang siya kung manamit. Ganitong-ganito ang gusto niyang ipakita kay Rafael para makita nito kung ano ang kanyang sinayang. Nagpaalam siya sa daddy niya at nakangiti itong humulik sa kanyang noo bago bumalik sa kwarto ng mga anak niya. Hindi na niya nagawang halikan ang mga ito dahil baka magising pa. Ayaw naman niyang magtaka ang mga ito kung saan siya pupunta sa kalagitnaan ng hitang gabi. Tinext sa kanya ni Jovi ang address ng bar na kanilang pupuntahan. May bago raw kasing tayong bar, na ang nagpapatakbo ay isang artista. Mukhang tamang-tama lamang ang gabing pinili niyang magsaya. Sweet satisfaction. Bigla niyang tanong nang makita ang pangalan ng bar. Kakabukas lang daw nito last week pero heto at dinudumog. Marami raw yummy dito. Kinikilig na sambit ni Jovi. Napailing na lamang si Cassandra. Hindi naman yummy ang hanap niya. She's looking for comfortable and enjoyable night. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at kaagad na nagtungo sa loob. Malakas na musika at iba't ibang kulay ng ilaw ang sumalubong sa kanila. Kaagad na napangiti si Cassandra. This bar is worth it. Napakaganda, malamig, hindi gaano karami ang tao at karamihan ay natitiyak niyang mayayaman. Kaagad silang nagtungo sa counter at nagkatinginan silang tatlo nang makita nila kung gaano kagwapo ang bartender. Hindi niya yun makakaila, dahil pinakapaborito niya sa isang lalaki ay yung clean cut ang buhok. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Leslie at kaagad na nagpakita ng motibo sa lalaki. Well, Leslie is a shy type at ngayon lamang niya itong nakitang mag-first move. She was impressed. Order na sila ng kanya-kanyang alak. She's still into vodka, mas matapang mas masarap. Tumingin siya sa kanyang paligid at kaunti lamang ang nasa dance floor at ang karamihan ay may kanya-kanyang kausap sa table. Mas malinis at maayos ito kumpara sa ibang bar na alam niya. She's now wonder who's the actor owner of this bar. Sounds familiar ang pangalan nito, ngunit hindi niya matandaan kung saan niya ito narinig, o baka may katunog lamang ang pangalan ng bar. Sigurado naman siyang wala siyang kakilala o close na artista kaya nasisiguro niya ngayon niya palang narinig ang pangalan ng bar. Mula sa malayo ay nakatingin kay Cassandra ang isang lalaking kanina pa ipinapalibot ang paningin sa paligid at naghahanap ng target. Manghang-mangha siya sa kung gaano ka-sexy si Cassandra. Nakakagigil ito. Who's that woman, Jason? Tanong nito sa kanang kamay na siyang katulong niyang magpatakbo nitong bar. Kaagad naman na tiningnan ni Jason ang babaeng tinuro ng kanyang amo. Kaagad siyang napakunot ng noo dahil ngayon niya lamang itong nakita rito. Kahit sa dati nilang bar, ay hindi niya ito nakikitang nagpupunta. Hindi ko po kilala ang babaeng yan at ngayon ko pa lamang po siya nakita, Sir Xander. Uminom ng alak si Xander at napatungo. Mukhang nakita na niya ang babaeng magpapaligaya sa kanya ngayong gabi. He needs to make a move now. Hinintay niyang mawala ang dalawa nitong kaibigan.
At nang makakuha ng pagkakataon ay tinapik niya sa balikat si Jason, senyales na maghanda at ay ready na ang kanyang sasakyan. Dahil hindi siya uuwi nang hindi kasama ang babae. You looks hotter than the sun. Napatingin si Cassandra sa kanyang katabing lalaki na halos kada rating lamang. Napangiti siya ng bahagya dahil sa pick-up lines nitong hindi niya alam kung nakakakilig ba o nakaka-flattered. Ngunit parang pamilyar sa kanya ang itsura ng lalaki. Limam Xander Sandoval, but you can call me yours. Tuluyan ng napahalakhak ng tawa si Cassandra. Mayroon sa lalaking ito na hindi niya maintindihan. He's funny and hot, but hindi siya nakukuha ng basta ganun lang. She's better than that. Narito siya para magsaya, makalimot, at kahit papaano ay mag-unwind. Hindi niya pa rin naman nakakalimutan na kasal na siya. I'm Cassandra, but I don't think if makukuha mo ako sa mga pick-up lines mong nakakaloka. Natatawa niyang sambit. Oh, sabay sapaw nito sa kanang dibdib. Sa tingin ko ay magaling kang manakit ng puso, but don't worry kakayanin ko lahat basta para sa'yo. Sabay kindat nito. Nagkaroon sila ng oras para magkwentuhan at hindi naman niya inabalang sabihin dito na kasal na siya. For what? Para sirain ang gabi nila? No way. Hanggang sa naparami na rin ang iniinom niyang alak pero hindi pa siya lasing. Hindi na rin niya napansin na masyado na silang malapit sa isa't isa, at hawak na nito ang kanyang baywang. Nadidaan siya nito sa pakuwento-kwento at tawanan. Hanggang sa nagulat na lamang siya nang halikan siya niyo sa leeg na kaagad naman siyang napalayo ng bahagya. Ah, I'm sorry, my bad, I thought it's okay. I thought you like me perhaps. Because I like you. Pag-amin nito. Biglang nanlamig ang katawan ni Cassandra. Ang mga mata ng binata ay tila nagliliyab sa pagnanasa sa kanya. Hindi naman ito ganito kanina. Nilukob siya ng takot at kaba. Nandito ka lang pala Sandoval. Kanina ka pa namin hinahanap. Sambit ng kada rating lamang na lalaki at sabay silang napatingin dito. Napaawang ang kanyang labi nang nasa likuran ni lalaki ay ang lalaking hindi niya inaasahan. Bigla siyang napayuko at napaiwas ng tingin. Sa dinamirimi ng bar sa Manila ay talagang iisa pa sila ng bar na pinuntahan. Hello Earth, what the heck is going on? Ikaw pala yan, William. Ang tagal niyo dumating, ang akala ko nga ay hindi na kayo pupunta. Tugon naman ni Xander at nakipag-appear sa mga kaharap nito. Hinihiling na lamang ni Cassandra na hindi na siya maalala pa ni Xander at huwag nang ipakilala pa. Talagang hindi niya alam kung anong mukha ang ihaharap niya kay Rafael. The last time na nakita siya nito sa bar ay halos mapatay nito si Randall. At ayaw niyang mangyari muli iyon. Wow, who's this lucky girl with you? Boses na iyon ni Theodore. Napakagat na ng labi si Cassandra. Kahit kailan ay pahamak din talaga si Theodore. Masyadong maraming napapansin sa paligid. Oh, I almost forgot. This is Cassandra, I just met her here, and guess what, I like her so much. Tila bulong pa nito sa harap nila Rafael pero rinig pa rin naman niya yun. Cassandra, bakas sa boses ni Theodore ang pagtataka. Gusto niyang sapakin sa mukha si Xander. Ganito ba ito sa lahat ng babae? Masyadong confident sa sarili. Kung hindi ba naman ito tatanga-tanga talaga sinabi pa ang ganoong bagay sa ibang tao. Napilitan na siyang humarap at bakas sa mukha ni Theodore ang pagkagulat. Habang si Rafael ay nakatitig lamang sa kanya, sa mga mata niya at unti-unting sinuri ang kanyang kasuotan or should she say ang kanyang katawan. Walang mababakas na galit o pagkagulat sa mukha nito, pero ramdam niya ang madilim na aura ni Rafael. She's beautiful, isn't she? Pagmamalaki pang tanong ni Xander sabay hawak sa kanyang baywang na siyang muli niyang ikinagulat. Napaawang ang labi ni Theodore at nangingiti ang loko. You're a lucky man. Kantiyo naman ni William. Yeah, she's perfect and hot. Tugon naman ni Rafael at hindi pa rin inaalis ang pagkatitig nito sa kanyang mga mata. Napansin naman iyon ni Xander, nakakaiba ang tingin ng kaibigan niyang si Rafael kay Cassandra. At hindi niya hahayaang maagaw ito o makuha na lamang basta. This is his night. Back off dude, she's mine. Natatawang sambit ni Xander. Para namang natauhan at nagkunwaring nagulat si Rafael. Oh, of course she is. Nakangisi nitong sambit. Napakunot ng noo si Cassandra. Pakiramdam niya ay ikinakahiya siya ni Rafael.
Hindi man lang ito nagalit o kahit man lang agawin siya kay Xander. Talaga bang ganito kabato ang puso nito? Rafael, sabay-sabay silang napatingin sa sumigaw na babae at kasalukuyang papalapit sa pwesto nila. You're here na pala. Are you going out with me again? Tanong nito at nakalingkis na kaagad ang kamay sa braso ni Rafael. Kaagad na napataas ang kilay ni Cassandra dahil sa nakita at inalis niya ang kamay ni Xander sa kanyang baywang. She said again. She heard it right. Kung ganun ay ilang araw na ba itong nakakasama ni Rafael? Wow, it's too tense in here. Bulong ni Theodore. Pinasadahan niya ng tingin ang babae. Sa tingin niya ay sanay na ito sa mga kasuotang halos labas na ang kaluluwa, na kulang na lang ay tanggalin nito ang maliliit na tela sa katawan. She looks like sloth or what? Marami siyang tato sa katawan, and she found that scary. Rafael looked at her and Xander. Guys, in case you didn't know, this is Stacy. And I'm his mistress, hiding from his wife. Kaagad na sambit noong Stacy. Napakuyong ng kamao si Cassandra at napangisi. This is a mind-blowing right now. She's just right here. She's the wife. Talagang sa harapan nila sinabi mismo ng babae ang ganoong salita. Ganito ba talaga ang mga tao rito? Masyadong vulgaran kung magsalita. Bigla naman ay napaubo si Theodore at napatingin sa kanya. Pinaningkitan niya ito ng mga mata at nang magtama naman ang mga mata nila ni Rafael, wala siyang makitang ibang emosyon. He's good at that, hiding his real emotion. Nagpanggap na lamang din siyang hindi niya kilala si Rafael at nakipagbeso pa sa babae at peke ng ngumiti. Kung gugustuhin niya ay kaya niyang sabunutan at hilahin palabas ang babae. Para siyang sinaksak sa puso nang makitang nagpaalam na si Rafael at iginaya nito ang babae sa VIP table. Humarap siyang muli sa counter at humingi pa ng alak. Sunod-sunod niya yung ininom. Nawala na sa kanyang isipan si Xander na nagkukwento sa gilid niya. Naaalala niya kasi sa kanyang isipan ang paulit-ulit na mukha ni Rafael kasama ang babaeng yun. Bed warmer, what a confident. Hey, marami ka nang masyadong nainom. If you wouldn't mind, I can take you home or in my hotel. What do you think? Pagpapakyut pa rin na tanong ni Xander sa kanya. Cassandra shake her head. You know what? If you think that you will got me by your pick-up lines, you're wrong. I am not interested in you, and will never be. Walang-wala ka sa kalingkingan ng lalaking nagugustuhan ko. Lasing na niyang sambit. She felt dizzy, ngunit alam niya pa rin ang nangyayari sa paligid niya. Wow, lasing ka lang kaya mo nasasabihan at isa pa sino ba ang mas hihigit pa sa akin? Maraming babae ang handang magbaba ng panty nila para lang makasama ang artistang tulad ko. Napatingin si Cassandra kay Xander, at doon niya napagtanto na isa nga itong artista. Ito rin siguro ang may-ari ng bar na ito. Napahalakhak ng tawa si Cassandra. Masyado kang mataas. Go find another girl that you can take with. Walang ibang babae. Hinapit siya nito sa baywang at kahit pumalag siya ay hindi niya magawang makalayo. Ikaw ang gusto ko ngayong gabi. Bulong pa nito sa kanyang tenga sabay kagat nito sa kanyang leeg. Let me go asshole. Sigaw niya at buong lakas na tinulak ang lalaki. Ang akala niya ay babagsak siya sa sahig ngunit may brasong umalelay sa kanyang baywang. Nang magangat siya ng tingin ay kitang-kita niya ang galit na mukha nito Rafael, at ang mahinang pagmumura nito. Hindi niya alam kung bakit pero kusa siyang yamakap dito, at sunod-sunod na humikbi. How many times I told you na huwag kang gagawa ng bagay na ayaw ko? Should I kill my friend, or you make it up to me? Bulong ni Rafael sa kanya.